Balitang-balita mga kababayan, breaking news. Ang nangyaring riot po sa Mendiola, sa Maynila, sa Recto. Ibinibintang po sa mga Duterte, mga DDS daw, di umano ang mga nagrally na nanggulo, na nasaktan po ang mga pulis, na hospital, nahigit 30 yata o 40 ang mga nasugatan. So, ang mga komento mga kababayan, Duterte daw ang nag-utos. Mga kababayan, grabe naman kayo. Lahat na lang binintang nyo sa mga Duterte. Ito kasi ang nagsisirculate mga kababayan na mga Duterte daw ang nag-utos. Ito po ang pinapakalat nila mga kababayan. Ano sa tingin nyo sa mga DDS, mga siraulo? Nakita nyo naman dun sa EDSA, nagrally ang mga DDS doon. Mapayapa. Sinugod pa sila ng mga loyalista, ng mga kabataan. Yung mga nag-riot naman sa Mendiola na muntik lusubin ang Malacanang, sinisigaw nila, Duterte palayasin, Duterte kurakot. Paano nyo sasabihin ang mga nagrally na nagrayot na mga rebelde ay mga DDS kung ang sinisigaw nila patalsikin si Sara Duterte na kurakot? Paano nyo masasabi na Duterte ang may kasalanan at mga DDS ito? Grabe naman kayo. Lahat na lang sa mga Duterte ibibintang. Pati corruption ngayon, Duterte pa din may kasalanan. Samantalang nung panahon ni Tatay Digong, ang mga kurakot, tinatanggal, pinapakulong. Ngayon, kasalanan pa rin ni Tatay Digong, ni Sara ang nagrayot dyan, sila na naman ang may pakana. Grabe mga kababayan, ang pinapaikot nila na binabalita po sa social media. Masama yun. Lagi nyo binibintang sa mga Duterte. Tignan po natin ang balitang ito mga kababayan kasi nga talagang yung mga nagrally po dyan sa Recto, Maynila, pati Sogo na hotel, ni-rob out nila. Ninakaw po ang mga gamit doon, laptop, pera, cellphone. Binasag po mga salamin, mga motor ng mga pulis na iniwan, na nagtakbuhan, sinunog po, may dala-dala silang Molotov bomb, meron silang spray fire, na yung pag in-spray mo umaapoy. Tapos ibibintang nyo sa mga Duterte, DDS. Alam nyo mga kababayan, hinala po ito hinala po. Hinala po ng karamihan, itong mga nag-riot na ito, binayaran po ito ng mga sindikato para maghasik ng kaguluhan. Tapos ibibintang nila sa mga Duterte. Di ba mga kababayan? So pakinggan po natin, may sasabihin si Remulla dito na kailangan nyong malaman. So ipapaliwanag niya kung sino po ang mga nanggulo. Halos po kabataan, mga minor de edad. Alam nyo ba mga ito mga kababayan, mga fraternity na di umano na-impluwensyahan ng mga rapper na talagang nakamaskarado. Na pag nakamaskara daw, mga kababayan, walang kaso. Ngayon, nasa kulungan lahat. 17 yung minor de edad. Yung 100 po na nahuli. Ito po yung balita. Nakakulong ngayon. Tapos sasabihin ng mga magulang, mababait yung mga anak ko. Huwag niyong ikulong.
Sinasabi nila kay Yorme, kay Isko, wag daw ikulong. Eh kita nyo, gumaya kayo sa Indonesia, gumaya kayo sa Nepal, pero magnanakaw naman kayo ng mga gamit. Yan ba ang may pinaglalaban? Di ba mga kababayan? Ito po, ang mali sa nagrally. Magnanakaw. Maninira ng private property. Ano yun? Hindi yan masasabing kabayanihan. Hindi yan masasabi na meron kayong direksyon. Di ba mga kababayan, ito na pong balita. Secretary Remulla, bago po natin himayin para sa ating mga viewers kung bakit ba nauwi sa gulo yung protesta sa Maynila, kuha po muna tayo ng latest update. Kanina po sabi ng reporter namin, as of 5 a.m., 130 na daw po yung naaresto at dinala sa MPD. Ano po yung latest data? Ilan po yung mga naaresto at nakapiit ngayon sa mga kulungan? Pareho po ang numero namin. Ang gusto ko lang po ibahagi ay there were 17 minors na kasama ron between the ages of 15 and 17 years old. Sir, so 113 ngayon po yung nakakulong, 17 are minors, more or less 90 plus dito ay nasa wastong edad na. Ano po yung kasong isasampa sa kanila at ano po yung paliwanag nila kung bakit daw po nauwi sa kaguluhan yung mga pagpoprotesta kahapon o kagabi sa Maynila? Ngayon pala namin ina-assess yan kasi marami yung ini-interview. Ang nakita namin ay meron silang titignan na website, yung One Piece, yung parang lupin na nakaitim sila lahat. Sisundan nila yung pattern ng ginawa sa Nepal at ginawa sa Indonesia. Pero nagmasid naman kami. Nakita namin na disorganized pero very angry pockets ang lumabas dyan. Nag-converge sila sa Luneta, tapos tuloy-tuloyan sila papunta Malacanang. O yan mga kababayan, puro ano po, mga geng-geng po ito. Mga grupo ng mga rapper na gangsta. Yung mga na-impluwensyahan na maghasik ng kaguluhan. Angry Pocket ang kanilang ginawa. Nagnakaw po sila. Tignan nyo po. Tapos yung mga iba binibintang sa mga Duterte. Ano yun? Magagawa ba yun ng mga DDS? Diba mga kababayan, ako, DDS ako pero hindi ko magagawa yan. Walang ganyan na DDS. Mababait ang mga DDS. Hindi ganyan ang ugali ng DDS. Eh yung loyalista nga na sumugod sa EDSA Shrine, nagmamagaling na nang basto sa mga DDS. Eh nung pinalagan, umiyak. Di ba mga kababayan? Tapos itong rally na ito, ibibintang nyo na naman sa mga Duterte. Eh ang kakapal ng mukha nyo. Eh malamang ang nangyaring ito ay pinondohan ng mga sindikato para ilihis ang nangyari po. Para kalimutan na naman ang flood control. Na ang gagawin na naman nila, kasalanan na naman ng mga Duterte ito. Naku, basang-basa ang mga mga estilo nyo. Meaning, wala po sa tingin nyo so far ang isang malaking personality or isang malaking grupo ang nasa likod nitong mga nag-amok na mga sibilyan sa Recto? If ever there was one, they weren't very well led dahil ang protest nila, number one, was against Filipino values. There were more policemen hurt than there were protesters. Para saktan mo yung police na nagbabantay, mali naman yun. Number two, parang sporadic ang galaw nila eh. Walang pattern. Yan, tignan nyo po mga kababayan yung hotel na Sogo. Binanatan din. Ninakaw po, binasag, pati yung sikyo. Binanatan din mga kababayan, pinagbababato. Binasag yung mga salamin, ninakaw pati upuan, laptop, cellphone, pera. Eh yan ba ang gawain ng
ng matinong tao? Yan ba ang gawain ng DDS? Sa tingin nyo magagawa yan ng mga DDS? Lahat kasi ibibintang sa mga DDS. Ibibintang sa mga Duterte. Ayan po, 17K arrested. 17,000 arrested. Grabe naman yan. Ayan o, Philippine Protest Police arrest 17,000 arrested. Grabe. Ang leader na lumalabas. But it came to a point na nag-arrest na yung mga pulis natin dahil Molotov cocktail na ang ginagamit nila eh. Malila ng pinatiyatapon nila sa mga pulis yung mga nasusunog ng bote ng gasolina. Kaya no choice na kundi kunin na sila at arrestin. Sir, bago po natin pag-usapan o bago tayo tumungo doon sa side naman ng mga pulis, kanina po sabi nung isang nanay na na-interview nung aming reporter on the ground, ano daw to, barkadahan ng geng-geng. What does that mean? I don't know either. Yung mga geng-geng, yung mga tambay lang yun eh. Yung mga tambay-tambay lang sila. So, ito yung mga nagbabasa masyado ng internet tapos nagkayayaan. Halika, punta tayo dun. Trip-trip lang. Trip-trip lang. Ganun, parang ganun na lumalabas. Pero again, tama, wala naman ipinaglalaban ng mga ito, yung mga adiktos ito eh. Yung mga tropa na geng-geng, mga rapper ang mga ito na grupo ng fraternity na tumambay lang sa labas, na nagkayayaan. Tapos ngayon, ang mga alam nyo na, binibintang sa mga DDS. May ganyan bang DDS, mga menor de edad? Di ba mga kababayan, yung mga DDS nandyan sa Luneta, sumisigaw ng katarungan. Yung mga DDS nandun sa Camp Aguinaldo, sumisigaw ng katarungan, anti-corruption. Bakit nyo ibibintang sa mga Duterte ito? Mga bobo pala kayo. Lagi na lang Duterte punteriya nyo. Ito kasi mga kababayan, yung sinasabi ng ilan na binibintang kay PRRD. Inutusan daw nila Sara Duterte ito. Mga siraulo kayo. Pati ba naman yan, ibibintang nyo sa mga Duterte? Di ba mga kababayan, tamang sinabi ni Remulla, ang mga nanggulo, baka nga nabayaran ng mga ito ng malaking politiko na gustong sirain na naman, na gustong guluhin ng rallying ito. Tama lang po na hindi sumabay ang rally ng Iglesia ni Cristo dito. Alam kasi mga kababayan, napoporkas yan at nakikita yan at ramdam yan ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na ang rallying ito may magaganap na gulo na napipredict nila na wag sumabay kasi pag sumabay baka masaktan ng mga kapatid. Kaya ang Iglesia ni Cristo napaka-organized. Hindi ganyan nagulo. Kasi yung mga nag-rally may kulay. Loyalista, Pinklawan, Pro Duterte. Pag nagkita-kita, nagsusuntukan. Ganyan bang tunay na makabayan? Bakit di kayo magsama-sama para labanan ang korupsyon? Di ba? Mga kababayan ko, ito, ipakita pa natin. Hindi pa kami tapos sa interrogation namin. Titignan namin talaga kung may mastermind dito. Sir, kahapon po, bago nagkagulo ng ganito kalala, napanood ko na mayroon kayong isang ambush interview sa Maynila mismo at sabi nyo, based on the initial information, mayroong gusto nilang i-breach yung police barricade para makapunta sa Malacanang at sunugin yung palasyo. Verified na po ba itong information na ito? Ito yung mga bata Ito yung unang wave na dumaan sa Ayala Bridge. Ayan ang gusto nilang gawin. Pero tapos yung na-blockade sila sa Ayala Bridge, ilan doon na nahuli na. Yung mga bata, yung sabi nila. Pero hindi namin pwede kasi taken as pure fact yan. Yun ang initial ng nahuli lang. Kasi bago sila magbigay ng official statement, kailangan may DSWD na katabi at ma-ascertain ang kanilang edad. Hindi kasi namin talaga, wala silang ID na dala eh.
So, malalaman namin lahat yan mamaya pagkatapos kasi madami yan eh. So, bago pa process. Pero Isipin nyo mga kababayan, ang plano po nila, sunugin ang Malacanang. Yan ba gawain ng isang DDS mga kababayan? Mag-isip-isip kayo. Mababait ang mga DDS, ang mga Pro Duterte mababait. May prinsipyo. Binibintang kasi kay PRRD na naman. Anong magagawa ni PRRD nandun sa dahig nakakulong? Di ba mga kababayan? Kinakawawa nyo yung dating Pangulo doon. Binibintangan nyo pa na Pro Duterte ang nagsagawa ng riot dyan. Magagawa ba yan ng Pro Duterte? Di ba mga kababayan? Mga bobo kayo, mga tanga kayo. Gumagawa kayo ng paninira na naman. Di ba? Oh. Ba't nyo ibibintang sa mga Duterte? Tignan nyo mga comment. Tignan nyo po, si Sara nagpakasarap, naglustay ng pera sa bayan. Pabalik-balik sa ibang bansa, walang ginawa na ikabuti sa ating bansa. Tignan nyo, pati si Sara binabanatan. Utos si Chavit yung mga bata mag-aklas. Huwag kayong mamintang. Why suddenly Chavit Singson appeared, who was booed by the people? Ba't kayo mamimintang? Grabe Molotov cocktail na gagamitin. Plano talaga nila pumatay ng pulis. We have this type ever since KMUNPA. Nako po mga kababayan, alam nyo na. Diyan sila sa kulungan maninirahan mga kawatan. Ayan tignan nyo. Mga DDS yan, mga yan. Gusto nila magmukhang brutal ang gobyerno. Tignan nyo mga kababayan. Ba't nyo ibibintang sa mga DDS yan? Mga tanga ba kayo? Mga bobo ba kayo? Pero ayun sabi ng mga batang una na huli ay palasyo ang target nila. Gusto nilang sunugin. Sir, dahil dito sa initial information na ito, nagtaas na po ba ng alert level sa Maynila o kaya naman ay sa paligid ng palasyo sa Malacanang Complex? Hindi naman, the Malacanang Complex is always on a high level of alert. Pero pag Metro Manila, hindi naman. Life goes on. We're more concerned about the typhoon than the protests, actually. Secretary Remulla, let's talk about naman yung side ng mga pulis. Sabi niyo po, mas maraming pulis yung nasaktan. In fact, marami kaming nakitang video ng mga pulis na binubugbog ng mga kabataan doon sa Recto. Ilan po yung mga sugatan na pulis at nasa malubhang kalagayan? Halos 100 Halos 100 na nasaktan. Pulis. Out of, nagpas pa. No. Last night kasi 70 arrested and 90 hurt policemen. Outside of that, meron pa silang sinunog na tatlong motorsiklo, tama. At ilan sa mga, may isang heart attack na pulis. Kamusta na po? Kasi sir, kagabi, mayroon kumakalat na balita na mayroon na daw nakabulagta, mayroon na daw di umanong mga namatay, either from the police or the protesters, we don't know. Ano po yung confirmed and verified information ngayon? May mga namatay na po ba? Wala kaming, ang verified lang namin, yung police namin, almost 90 ang nasaktan. Puro mga galos, mga tinamaan na bato sa buka, mga braso nila, yung pinansangga nila. Marami silang sugatan. Pero isang pulis ang inatake sa puso. And he's in the hospital now and mukhang na-revive naman but you don't know his exact condition. Sir, we are showing footage now of yung mga sira-sirang private property along Recto, Manila. Ano po ba yung kwento dito? Paano nauwi mula sa simpleng tulakan, mula sa simpleng alaskahan, nauwi sa panununog ng mga gamit, hindi lang ng gobyerno pero maging ng mga private establishments? Yung mga anarchist talaga eh. Biro mo, pinasok nila, ang report sa akin, ang pinasok nila isang hotel dyan. I-hold up nila yung mga cashier, yung mga, kahit mga room boy. Hinold up nila. Hinold up, sir? Mga room boy at cashier?
This is the first time I think we are hearing this at the moment. Ano daw po yung nangyari, sir? Kasi initially, Secretary Remulla, yung kumakalat na balita sa social media last night was that mayroon daw di umanong pulis na nagpaputok ng baril. Tapos yung pulis tumakbo sa hotel na yon, kaya siya kinuyog ng mga anarchists, as you mentioned. Wala pong pulis. No firearms were discharged. All that had to go through me bago yung authority to fire. The most we did was fire a smoke grenade as a warning bago sumugod yung mga pulis. Sir, so, okay, dahil hindi po totoo, napabulaanan na po yung balita na may nagpaputok ng pulis. Ano naman po yung nangyari? Bakit nauwi sa holdapan itong simpleng rally lang sana? Yung mga bata na yan, hindi namin maintindihan eh. I don't know what they were under the influence of, pero parang nag-aamok sila pagkatapos. Yung kahit ano na lang pinasok nila, hold up. They weren't really protesting eh. Kung nakita mo, may protesta bang mga hold up pagkatapos? Diba? Yan, nanggugulo talaga. Tama si Remulla eh. Baka under the influence of drugs or nakatira ito. Kita nyo po, hindi naman nagpo-protesta yan. Mga kababayan, nagnanakaw, nagra-rob out, naninira ng property. Kaya si Isko Moreno po, si Mayor ng Manila, ipinakulong po mga ito. Nag-iiyakan yung mga nanay na mababait daw ang mga anak nila. May mabait bang ganyan? Tapos yung iba ibibintang sa mga DDS ito. Mga kupal ba kayo? Ba't nyo ibibintang sa mga DDS ang riot na yan? Lagi na lang kay Duterte. Di ba mga kababayan? Nakakainit ng ulo eh. These were anarchists. Ang gugulo lang talaga. Sir, magkano yung cost of damage? First on the side of government and then on the side of the private establishments as well as yung mga empleyado nilang na-hold up. Ano-ano daw ho yung nakuha bukod sa nasira? On the government side, outside of the injuries, yung hospitalization, 3 motorcycles so the policemen were set ablaze. And sa private establishment, we still have to assess. I think Mary Scope will give the final number by later this afternoon. Sir, do you have a ballpark figure? Because we saw na pati yung mga traffic lights sinisira intentionally last night. Yes, and it brings shame to the entire protest. The president encouraged this protest. Gusto niyang peaceful protest, mag-launch sila ng bet out ang kanilang gustong sabihin sa loob nila. There were 27,000 people last night in EDSA, and they were generally peaceful outside of the Dutertes and I think the pink, yung mga liberals na nagsuntukan. But after that, nobody really got hurt. Ito lang talagang mga batang na nanggulo. Hindi naman mga estudyante, hindi sila yung mga katulad ng 1970s na led by university students. Ito mga batang hindi namin maintindihan. Mga tao hindi namin maintindihan kung saan nanggaling eh. Sir, I'm sure nakipag-coordinate na kayo sa DSWD because you mentioned last night na, or was it Mayor Isko Moreno na nagsabi na hindi pa makausap yung ibang menor de edad because kailangan ng DSWD official. Ano daw po yung gagawin ng mga sa mga menor de edad na hindi pwedeng makulong? Hindi po totoo na hindi sila pwedeng makulong under the rules of court. If they committed acts of violence willingly and with their full volition, they can be charged as adults. But again, I'm not saying that we're going to do that. The DSWD has to be there to assess them first. What about the adults? Ano pong mga kaso yung isasampa sa kanila? So yan mga kababayan, ako po. Maghihimas ang rehas yung mga nanggulo dito. Diba? Maghihimas ng rehas. So yan po mga naganap mga kababayan. Grabe no? Okay mag-rally eh. Yun nga lang, kung ganyan naman ang gagawin ng magra-rally, mga tambay lang ito eh. Hinugot sa kanto. Ang gagawin, magnanakaw. Magra-rob out. Tapos yung mga mga anti-Duterte, binibintang ngayon sa mga Duterte ang nangyaring riot. Mga kupal ba kayo? Magagawa ba yan
na mga pro Duterte. Baka kayo ang nag-utos dyan. Para ibintang nyo na naman sa mga Duterte yan. Mga kupal pala kayo Hindi yan trip-trip lang. May malaking tao sa likod niyan. Gumamit talaga ng mga kabataan. Kung sino man talaga nasa likod niyan, dapat makulong. Tama. Merong tao na nagpasimuno niyan para manggulo at guluhin ang Pilipinas. Tama yan. Nako, mga komunista yan na walang direksyon ng plano. Yun ang sabi mga komunista. Iyan din ang mga nakukuha na intel ng mga pulis. Mga komunista talaga ito. Umayos ka. Sabi niya, Rimulya, pakita mo walang pagtatakpan. Alam naman natin na hindi magagawa yan kung walang nagpondo para manggulo. Hulihin nyo mga mastermind. Huwag lang ang mga bata ang ikulong. Namimihasa na kasi ang mga yan. Dapat si General Torre ang DILG Secretary. Mas magaling kaysa kay Rimulya. Walang kwenta si Rimulya. Yan yung mga komento, mga kababayan. So ngayon po, i-komento nyo mga kababayan, talagang nagkasabugan ng muka. Daming mga na-hospital. 100 na pulis ang nasugatan. Isa po ang inatake sa puso. Yung mga minor de edad, 17. At 100 din mahigit ang ipinakulong ni Yorme. Mga kababayan, so ano masasabi nyo dito sa mga gulong ito? Buti na lang hindi nagsagawa ang kapatiran, mga kababayan. Alam kasi yan ng pamunuan na may mangyayaring ganyan kasi halo-halo na Bugso ng damdamin, galit na rin yan. Yun nga lang, may mga demonyo talaga, mga kababayan, na nagbayad dito sa mga nagraling ito. Mga kabataan na nag-usap-usap lang. Tignan nyo, nakahubad. Magagawa ba yan ng tunay na Pilipino? Diba? Tapos magrarally kayo, magnanakaw. Nanakawin nyo mga gamit dyan. Hindi yan gawain ng tunay na Pilipino. Hindi yan gawain din ng mga DDS. Huwag nyong ibintag sa mga DDS yan. Mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi. Salamat mo ng marami. Isang like po, isang share, at isang subscribe. Mabuhay po.